Ako po muli si Chai Cathy and welcome to my YouTube channel. And for today, since Biyernes Santo ngayon, ay gagawa po tayo ng isang masarap na menu. At yun po ay ang ginataang halo-halo slash bilo-bilo or sa Bisaya, sa amin ang tawag doon is binignit or dinoldog. Or sa Ilonggo, ang tawag nila doon is ginataan na lugaw. Yun. Tsaka, ito po ang ating mga ingredients. So, we have here glutinous rice balls or bilo-bilo, kamoting kahoy, saging na saba, kamote, gabi, meron din tayong ube. Then we have here, ayan, hinugasan ko na po ang ating malagkit na bigas. This is 1 kilo po. Meron tayong tapioca or sago. Ito yung malalaki. Ayan, meron din tayong maliliit. Tapos ito naman po yung gata. Ayan, tignan niyo po, oh, purong-puro yan. Kasi ano mo, nagmamantika pa, di ba? Ito naman po yung pangalawang piga. Ayan, tapos meron din po tayong buko. At saka asukal. Ayan. Hindi lang po ako nakabili ng langka. Since pupunta po ako ng palengke kanina, wala po talagang makuhang langka doon. Promise. Meron mang langka hilaw. Kaya hindi rin po pwede. So, let's start. Ayan. First step po is magpapakulo lang po tayo ng tubig sa isang malaking kaldero. Then, hintayin po natin kumulo siya. Siguro mga 5 minutes or 4 to 5 minutes, ganun. Tsaka tayo maglalagay ng malagkit na bigas. Yan guys, habang nagpapakulo tayo ng ating tubig, yan o, may kwento ko lang ng very, very light. Sa amin kasi dun sa sa probinsya, sa Visayas, or especially sa Negros, kapag ganitong mga okasyon na Biyernes Santo, ito yung panahon ng pagmumuni-muni, di ba? So, madaming nagfa-fasting, ganun. So, kami naman, parang tradisyon na sa amin na magluto ng ginataang bilo-bilo or halo-halo or tawag namin dito is binignit or lugaw na may gata, ganon, dinuldog sa Cebuano. Half Cebuano kasi ako, half Iligay nun. So, nasa oriental part kami, kaya halo yung salita kaya ganyan, yung daming terminology. So, yun nga. Kahit saang bahay kayong pumunta doon guys, promise, makikita nyo may mga handang or may nagluluto ng talaga, mga ganitong pagkain. So, tsaka iba-iba naman kasi yung style ng pagluluto. So, ito yung version ko. So, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo sundin or kung meron ba kayong gustong i-add, choice nyo po. So, ayan, parang kumukulo na. So, tignan ko muna. Kukulo na po siya guys, kaya ilagay na natin yung ating malagkit na bigas. Pasensya na, right-handed kasi ako kaya hindi ako sanay na ganoon. Ganito na. Hintayin lang po natin siya na yan, lumambot. Lagay na rin po natin ang ating bilo-bilo para maluto po siya kasi bilog-bilog nga, baka mamaya mahilaw. So, lunod na rin natin. Tumigas na. Hayaan lang po natin na lumambot yung bigas, malagkit, tapos lumapot.
Tapos maya't maya, hahalukayin natin para yung ilalim hindi magtutong or dumikit dun sa kaldero. So, yan. Ngayon guys, ano na siya, oh. Yan ang mga langga, oh. Malambot na yung ating bigas. So, it's time for us na ilunod na natin yung mga matitigas na mga ingredients like ube. Lalagay na natin to. Ube. Yan. Yung gabi. Gabi. And the kamote. Ubus na natin. Ang daming sahog. Tayin natin na lumapot at lumambot yung ating malagkit. Tapos, lalambot din yung mga ilagay natin ube, gabi, at saka yung kamote. So, ilagay na rin po natin yung kamuting kahoy. Para lahat lumambot. Tsaka itong kamuting kahoy, nagpapalapot din ito. Lalo't mabigat. Ayan. Tapos halukay. Ayan. Maya't maya po dapat isi-steer natin para hindi ho didikit yung bigas dun sa ilalim. At hindi ho siya magtutong. Hindi na rin po natin siya i-cover kasi aapaw po yan. Lagay na rin po natin ang ating saging. Masarap to mga langga kasi ang dami pong sahog. Ayan. Pag lumambot na ating mga sahog, saka tayo maglalagay ng gata naman. Ang dami nito. Yan, isang malaking kaldero po. This time po, ilalagay na po natin yung ating pangalawang gata. Kasi parang, ano na siya, natutuyuan. Pangalawang piga pala. Lagay na rin po natin yung kakang gata. Ito yung unang piga. Ayan o, nagmamantika guys. O, diba? Simutin natin.